From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba, Father. Tingnan nating lahat sa Roma Kabanata 15, talata 13. Roma Kabanata 15, talata 13. Sinasabi nito, at ang Diyos ng pag-asa, pinupuno kita ng lahat ng kagalakan at kapayapaan sa paniniwala. Ulitin ito sa akin, at naway punuin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala. Pansinin na sa lumang tipan, ito ay tungkol sa pag-arte. Kailangan mong kumilos, kailangan mong magsikap at maging napakatapang upang makamit ang ilang pagpapala. Hindi ka kailanman magiging puno ng kagalakan. Gaano man ang iyong ginawa, hindi mo naabot ang kagalakan o kapayapaan dahil ang batas ay hindi nagbibigay ng kapayapaan sa sinuman. Gayunpaman, sinabi dito ni Apostol Pablo na naway punuin ka ng Diyos ng pag-asa, hindi ng kagalakan dahil ang kagalakan ay panandalian. Sabi niya dito, naway punuin ka niya ng buong kagalakan. Ang kagalakan ay bunga ng Espiritu. Sa madaling salita, sa loob-loob mo ay isang napakakumpletong tao. Ang lahat ng pangangailangan ng tao sa buong mundo ay nasa loob nila, wala sila sa Diyos. At paalam, ginawa na ng Diyos ang lahat ng kabutihan sa ating espiritu. Kaya nga minsan, sinabi ni Jesucristo sa mga apostol noong panahon ng kaniyang laman, narito, ang laman ay walang kabuluhan, gaya ng sinasabi ng isang tao sa laman na kayo ay maghain, mga seremonya, umiwas sa pagkain, nagkalat mga sila ng mga pamahid, langis, lahat ng bagay na ginawa para sa karne. Ngunit, sabi ni Jesus, tingnan mo, ang laman ay walang silbi. Ibig sabihin sa espiritu, sa iyong espiritu ay may buhay. Ang aming trabaho ay upang maabot ang isang kapitbahay, isang tao, at may delicacy, simple at paggalang na pumasok sa loob ng taong yon. Upang makapasok sa isang tao, kailangan mong maging masunurin, hindi ka maaaring maging bastos. Kailangan mong kunin ito ng paunti-unti hanggang sasabihin mo, alam mo ba na sa isang solong pag-aalay noong namatay si Jesucristo ay ginawa niyang perpekto ang kanyang espiritu magpakailanman? Ito ay sa paniniwala, at ang paniniwala ay ipinakikita sa pamamagitan ng bibig. Hindi sa iyong ginagawa, ngunit ito ay ang isip at ang bibig kapag nakatanggap ka ng isang bagay sa iyong isip at ipinasa ito sa iyong bibig. Ang trabaho natin ay dalhin ito sa loob, tingnan ang loob, dahil kung titingnan mo sa labas, mayroon lahat ng uri ng kahinaan, kakulangan sa labas, ay mayroon tayong napakaraming kakulangan. At tayo ay nabigo sa kung ano ang nasa labas, kung ano ang nasa labas ay kung ano ang may kaguluhan sa mundong ito. Ngunit sa loob, kung dadalhin natin ang tao sa loob, ang babaeng Samaritana ay may 5 asawa at ang isa sa kanya ay hindi ang kanyang asawa. Ngunit nagawa ni Jesus na maabot ang loob niya at sa sandaling iyon ay may pagpapakita ng kagalakan dahil sa labas ay may kahihiyan, sa labas ay walang pag-asa. Ano ang aasahan ng isang babae na may 5 asawa? Ang 5 asawa ay tumatagal ng mahabang panahon sa buhay ng isang babae. 2 taon sa isa, 1 taon sa isa, 3 sa isa pa. At dumarating ang maraming pang-aabuso, maraming bagay na nakakasakit sa isipan ng babaeng iyon hanggang sa umabot sa sahig ang kanyang pagpapahalaga at walang tutulong sa kanya. Sinong pariseo ang makakatulong sa babaeng iyon noong mga panahong iyon? Anong relihiyon? Wala, pero nagpakita siya. Ang nakakaalam kung paano pumasok at sinabi sa kanya, babae, meron akong tubig at kung bibigyan kita ng tubig na yon, ikaw ay magiging masaya, ang iyong uhaw ay matatapos. At nagawa niyang pasayahin ang babaeng iyon.
Sa makatuwid, ang mga relihiyon ngayon ay nabigo sa kanilang mga layunin. Nakakadismaya ang relihiyon, hindi mo ba nakikita na kailangan mong sumunod at tuparin ang ilang mga kahilingan upang matanggap sa mata ng iba? Ngunit hindi tayo nakikitungo sa relihiyon. Alam mo kung bakit? Sapagkat nagsasalita tayo ng mga bagay na nanggaling bago pa ang pagkakatatag ng mundo, kung saan walang mga relihiyon. Kami ay nakikitungo sa iyong panloob. At pagkatapos ay kinakailangan na ang bawat isa sa atin ay maniwala sa paraang mayroon tayong kagalakan at kapayapaan. Iyon ang ideya. Kung mayroon kang kagalakan at kapayapaan, dumaan ka sa anumang pangyayari sa buhay na ito at ginugugol mo ito ng mapayapa. Ngayon, para diyan, kailangan mong maniwala. Sabihin, maniwala. Kaya para maniwala ka, kailangan mong magtapat. Tingnan mo nang may pananampalataya. Edit. Ito ay isang edisyon na may pananampalataya. Nangumpisal, may pananampalataya akong lumalakad. Kamusta? Nagtatapat ngayon, ang pagtatapat ng iyong bibig ay may 3 pagpapakita. Una, doon ay ang impormasyon para sa iyo upang aminin na kung saan ay ang logo, ang salita, impormasyon na iyong natatanggap tungkol sa kung ano ang kailangan ng Diyos na iyong paniwalaan upang ikaw ay mapuspos ng kagalakan at kapayapaan. Pagkatapos ay darating ang impormasyon, ngunit pagkatapos ng impormasyong iyon, darating ang katiyakan. Dapat may kasiguraduhan. Kung ano ang iyong ipagtatapat, dapat mayroong katiyakan at pananalig. Halimbawa, mabilis na pumunta tayo sa Hebreo Kabanata 11, unang taludtod. 11 kabanata sa Hebreo. 11, unang taludtod, tingnan kung ano ang pananampalataya. Kung ang katabi mo ay walang Biblia, pahiram sa kanya ng sa iyo at basahin ito ng magkasama. Tingnan kung ano ang sinasabi niya. Ang pananampalataya ay mabuti, ang katiyakan ng kung ano. Ang pananalig sa ano? Ang katiyakan ng inaasahan, ang pananalig sa hindi nakikita. Kaya ang unang bagay, tingnan, ang unang bagay ay ilang impormasyon. Sabi ng Diyos na ang paniniwala ay mapupuno ako ng kagalakan. Alam mo kung gaano karaming mga tao ang walang saya sa bansang ito. Wala silang kagalakan dahil kung ano ang kanilang tinataglay ay kagalakan para sa kung ano ang mayroon sila. Kaya kung ano ang mayroon sila ay nagbibigay sa kanila ng isang tiyak na kagalakan kung ano ang mayroon sila. Ngunit dahil wala silang pag-aari, wala silang kagalakan. Ngayon kung mayroon kang kagalakan kahit na wala ka, puno ka ng kagalakan. Nagbibigay ito sa iyo ng magandang saloobin. Sa paniniwalang mayroong impormasyon, darating ang katiyakan at pananalig, ang pananalig sa hindi nakikita. So, magko-confess ka na. Aaminin mo ang hindi nakikita. Tapos, ang pangatlong hakbang ay ang pandinig ng mga anghel. Kapag ang mga anghel ay batay sa katotohanang umamin ka sa pamamagitan ng nakasulat, ang sabi ng mga anghel, dapat nating pakinggan ang sinasabi ng taong iyon sa lupa. Susuportahan natin ito. Magdadala kami sa iyo ng mga himala, kababalaghan at kababalaghan. Alam nila kung paano gawin iyon? Dahil ang mundong ito ay napapaligiran ng mga anghel. Sinasabi ito ng Biblia, sabi nito, hindi ba ang lahat ng mga espiritong ito ay naglilingkod sa paglilingkod sa mga tagapagmana ng kaligtasan? Kaya mayroon tayong mga anghel at pumunta sila kung saan mo sila iiwan. Pumapasok sila sa pinakamaliit. Sinasabi ko sa mga kapatid kahapon sa Tamara na sa Guatemala ako ay huli na, hindi ko matawagan ng operator para gisingin ako sa isang tiyak na oras upang hindi mahuli ang flight pabalik sa Miami. Hindi ko dinala ang aking alarm clock. Naiwan ko ito at pagkatapos ay humiga na lang ako at sinabing mga anghel, gisingin mo ako na ayokong mamiss ang flight dahil ang pagliban ng flight ay isang araw na walang pamilya, isang araw pa sa hotel, isang araw na pagkain sa hotel at nakakatamad magstay ng dagdag na araw kapag nakaschedule ka na. Bumalik sa isang tiyak na araw at pagkatapos ay bandang 6:00 ng umaga, sinaktan nila ako, ginawa nila akong ganito sa hita ko. At sabi ko, salamat mga anghel, mga alarm clock pa nga sila.
Kaya nakikisali sila. Natural, may ilang rules, kailangang may nakasulat. Pumunta tayo sa 2 liham, sa mga taga-Korinto, Kabanata 4. Dahil hindi ka pwedeng magtapat ng kung ano-ano, dapat mayroong isang bagay na nagbibigay ng basehan sa pag-amin na iyon. 2 liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 4, 13 talutod. Ito ay isang recipe na ibibigay ko sa iyo upang baguhin ang iyong buhay. Kung ito ang unang pagkakataon mo rito, maganda ang simula mo. Alam mo na sa sekular, kailangan mong sabihin kung ano ang unang aralin. Sinasabi nila sa iyo, kailangan mong magsimula doon at mag-aral. Hindi dito ka dumating ngayon at iyon ang unang aralin dahil ang lahat ay magkasya, sa huli ang lahat ay nahuhulog sa lugar. Ang unang aralin ay ito, kung sakaling napalampas mo ang isa. At ang recipe na ito, ginagarantiya ko sa iyo, ay nagbabago ng buhay. Tingnan mo, ito ang buhay ko, 33 taon na akong hindi nakapunta sa ospital. 33 taon nang hindi nagpupunta sa ospital. Hindi ako umiinom ng gamot, hindi ako gumagastos ng pera sa mga doktor. Paumanhin kung mayroong isang doktor na naroroon. Ngunit naniniwala ako na ang isang doktor ay masaya na ang isang tao ay hindi kailangan gumastos ng pera sa mga gamot. Nabubuhay ako sa aking sinasalita, lumalakad ako ng may pananampalataya, nagkumpisal. Hindi ito automatikong gumagana dahil ang mga anghel ay napakaingat na mga karakter na kung kinuha mo ang buong kontrol sa kanila, isipin, manipulahin mo sila. Kaya parang oo at parang hindi. Diyos, ginagamit sila ng Diyos sa paraang ako. Tingnan kung paano ito gumagana. I know that they work, but I never realize how. I confess. Ngayon, kapag gumawa ako ng isang kabuuan, pagkatapos ng isang tiyak na oras, ay may nagsasabi sa akin, paano mo ito nakamit? At sabi ko, hey, totoo nga ang mga anghel. Ngunit, ginagawa nila ito sa paraang hindi mo namamalayan. Dahil kung hindi ay malamang na manipulahin mo sila, binabaliwala ang iyong mga responsibilidad. Isipin kung magbibigay ito sa iyo ng walang hanggang kapahingahan, doon nang hindi gumagalaw ang isang mata. Alam ko, halimbawa, wala akong nagawa upang ang mga bansa, upang pamahalaan ang 20 bansa. Nagsimula ako dito sa isang radyo na nagsasalita at nagpadala ng mga anghel upang buksan ang mga pinto. Mga anghel, dahil wala akong ibang ginawa. Nagsalita na lang ako. Lumaki ito dahil may mga nilalang na walang katawan. Hello! Yung may gusto sa ginagawa natin at sinasabi nila sa meetings nila, dapat suportahan natin yung sinasabi niya kasi nakasulat. Tingnan natin ito sa 2 Corinthians 4:13. Magbasa dahil ito ay maginhawa. Tingnan mo, sabi niya, ngunit may parehong espiritu ng pananampalataya. May ano? Nakakapitalize ba ang salitang espiritu doon? Nagbibigay sa iyo upang maunawaan kung ano na may parehong saloobin ng pananampalataya. Ngunit ano ang parehong saloobin ng pananampalataya na binabanggit dito ni Pablo? Ang ginamit ni Jesus ng Nazaret noong panahon ng kanyang laman. Sa ganoong ugali ay pinatigil niya ang hangin, pinagaling niya ang mga may sakit. Gumawa siya ng mga himala. Kaya ang parehong espiritu, ang parehong saloobin. Sinabi ni Pablo na may parehong espiritu ng pananampalataya. Ngayon, makinig sa recipe dahil doon nakasalalay ang iyong kapangyarihan. Tingnan mo ang pagkakaroon ng parehong espiritu ng pananampalataya ayon sa ano? Kung anong gusto mo. Sa kung ano ang nakasulat, ako ay naniniwala sa makatuwid ano? Paano naman tayo? Para saan din ano? Nagmumuni-muni ba tayo? Maingat sa mga pagmumuni-muni, na transcendental na pagmumuni-muni. Pagmumuni-muni, yoga, pagmumuni-muni. Para iangat ang iyong sarili, naghahanap ng mystical na karanasan na nagpapatayo ng iyong buhok. May mga taong mahilig sa ganyan, tignan mo. At alam mo, nararamdaman nila, ngunit iyon ay karne. Iyan ay mga personal na pagnanasa mo na walang patutunguhan. Narito ang recipe ay mula sa langit. Recipe ng langit para sa iyo, para sa mga bansa,
para sa mga nanonood ng video na ito sa buong mundo, kung saan libo-libo ang nakakarinig sa Diyos sa pamamagitan ng pahayag na ito. Paano makikipag-usap sa iyo ang Diyos ngayon? Paano mo ito gagawin? Pupunta ka sa isang bundok doon at sasabihin mo, Diyos ko, kausapin mo ako, sasabihin niya sa iyo, pumunta kay Jose Luis, na sasabihin niya sa iyo ang parehong bagay, ngunit sa pamamagitan ng pagsulat. Kaya pansinin, pagkakaroon ng parehong espiritu ng pananampalataya, ayon sa kung ano ang nakasulat, ang data ay kung ano ang nakasulat. Tama? Kamusta? Walang relihiyon dito. Hindi mahalaga kung ikaw ay Katoliko, kung ikaw ay isang espiritista, kung ikaw ay saksi ni Jehovah. Tingnan mo, kung sino man ang manggugulo, ay hindi kailangang magkaroon ng karatula na nagsasabing, kabilang ako sa relihiyong iyon. Kung sino man ang manggugulo doon, sinasagot siya ng mga anghel. Espiritual na batas. Ito ay para pagpalain ang lahat ng uri ng tao sa lahat ng naniniwala. Sa lahat ng naniniwala sa nakasulat. Alam mo na ang Diyos ay hindi masama. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nagpapaulan sa mga di matuwid at sa mga matuwid. Kapag ikaw ay nananalangin para sa ulan dahil nagtanim ka ng ilang mga kamatis doon at ilang mga bagay doon sa iyong maliit na lupain at sasabihin mo, Diyos ko, kung umuulan tingnan mo kung gaano katuyo ang lupa. Tingnan mo, sa tabi mo nakatira ang isang gangster na magnanakaw. At saka bumuhos din ang ulan at sabi niya, buti na lang umulan. At nagdadasal ka, hindi masama ang Diyos, pinagpapala ng Diyos. At ang mga batas na ito, sino man ang gumamit ng mga ito, ay gumagana para sa Kanya, maging siya ay mabuti o masama, gumagana ito. Ang Diyos ay hindi masama. Buti sana kung magaling ka. Kaya kung ikaw ay mabuti, kumilos ka ng maayos at kasabay nito ay ginagamit mo ang mga batas na ito, gagawin nila ang iyong pabor. Kaya tingnan mo, ang mahalagang bagay dito ay ang iyong bibig, na nagsasalita ka, kahit na sa tingin mo ikaw ay kalahating baliw. Dahil minsan sumakay ka sa kotse, hindi ko ito gets. Minsan nauubusan ka ng gas, nakakalimutan mong maglagay ng gas. O Ama, at doon na kayo magsisimula. Inaamin ko na nakarating ako ron, Ama. Inaamin ko na nakarating ako. At saka tumingin sa iyo ang katabi mo. Sa tabi ng bahay ko, walang mga bahay noon at nakakalakad at nakakausap at hindi nila ako nakita. Ngunit ngayon ay may parang 7 bintana sa gilid na ito. At kung minsan ay naglalakad ako sa umaga na nag-eehersisyo at ako ay nagtatapat, Ama, salamat sa salitang ito. Panginoon, sinasabi ko na higit pa ang darating, Ama. Natanggap ko, Ama, tinatanggap ko na sila ay naghahari sa buhay sa ganoong lugar. At ako ay nagsasalita at ito ay nagpapakita sa aking mga labi. Dapat sabihin ng mga nakakakita sa akin, baliw ako, hay, kinakausap niya ang sarili niya. Kung nagmumuni-muni ako, ipipikit ko na lang ang aking mga labi at pagninilay-nilay, pag-isipan ito. Ngunit ang recipe ay kung ano ang aking pinaniwalaan, kaya naman. Naniwala ako, kaya't nagsalita ako. Kailangan nating mag-usap, sabihin, kailangan nating mag-usap. Sabihin, nagsasalita ako. Sabihin, ako ay pinagpala, ako ay malusog, ako ay pinayaman, nasa akin ang lahat ng kagalakan. Mayroon akong kapayapaan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng kapayapaan? Kawalan ng tensyon. Alam mo ba kung ano ang kapayapaan? Si Jesucristo ay nasa isang bangka at dumating ang isang bagyo at siya ay natutulog. At sinabi ng 11 apostol, hey, ngunit paano ang taong ito? Natutulog kaya siya sa gitna ng bagyo? Ang bagay ay ang tao ay payapa at siya na may kapayapaan kahit na may bagyo sa labas ay kalmado. Hindi niya ito naaninag, hindi niya nakikita ang mukha niya. Nakatira ka sa isang mundo ng mga tao sa pagigting. Dito sa Miami, napakagandang lugar para marinig ang mga tensyon sa radyo at makita ang lahat ng uri ng mga reklamo, mga taong nagrereklamo. Ang daming nagrereklamo, di ba? Pero hindi mo magaya yan, you have to renew yourself. Binago sa espiritu ng iyong pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pangunawa upang mapatunayan mo kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos. Romano 12:1 at 2.
Kaya dapat ipagtapat ang salita. Sinabi niya, ayon sa nasusulat, na may parehong espiritu ng pananampalataya. Dapat mong sabihin, mayroon akong pagpipigil sa sarili, mayroon akong pagpipigil sa sarili. Sinabi ni Paul na ang bawat isa ay dapat maging kanyang sariling Panginoon. Ako ay Panginoon sa aking sarili. Hindi ako magrereklamo kapag sinabi ng doktor na mayroon ako nito, magpapatuloy ako ng mahinahon upang ang sakit ay maalis. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Ang aking kalmado ay sasabihin sa aking katawan, magpapadala sa iyo ng mga mensahe. Ang posisyon ng aking espiritu ay napakalakas na, ang aking katawan ay hindi makalaban dito. Kamusta? Pastor, magkaiba ba silang dalawa? Tingnan natin sa Galatia 5:17 para makita mo ang impormasyon na naroroon. Galatia 5:17. Dahil kailangan mong magkaroon ng ganitong uri ng impormasyon upang malaman mo kung paano ipagtanggol ang iyong sarili mula sa kontradiksyon na umiiral din. Ikaw, ito ay isang mensahe ng paghahari kasama ng priesthood. Magharing may pagkasaserdote. Naghahari ka sa buhay at ginagamit ang iyong priesthood, inaalis ang alikabok sa iyong priesthood. May mga bibig dyan na tingnan mo, puno ng amag. Tingnan mo, halos hindi gumagalaw ang panga. Kailangan mong lagyan ng langis ng WD-40, ganong uri ng langis para lumuwag ang panga. Dahil kapag dumating ang mga problema sa iyo, ang hilig mong mag-isip at hindi magtapat, hello, nagsisimula kang mag-isip tungkol sa problema at ang problema ay magnanakaw mula sa iyo. Ninanakaw niya ang mantika sa iyong panga at nananatili kang tahimik, nagmumuni-muni sa iyong problema, sa halip na magtapat, magbigay sa kanya ng isang salita, hindi kita tinatanggap. Sinasabi ko na ako ay pinagpala, ipasa. Tingnan kung ano ang sinasabi dito. Sabi niya, dahil ang pagnanasa ng laman ay laban sa ano? At ang sa espiritu ay laban sa ano? At ang mga ito, sabihin ang mga ito, kalaban nila ang isa't isa. Para hindi mo magawa ang gusto mo. Ang mga ito, maramihan ay hindi nagsasabi ng isa, ikaw ay hindi isang piraso ng karne. May mga taong nagsasabi sa iyo na hindi, kalimutan mo ito, ikaw ay isang perpektong unit. Hindi ka isang unit. Ikaw ay laman at espiritu. At pagkatapos ang iyong laman ay totoo sa kanyang kalikasan. Ang bagay tungkol sa karne ay alam mo na ito. Ginagawa ka nitong hindi masaya. Iyan ang ipinadala ng laman upang gawin kang miserable. Gusto mo bang maging miserable? Maging ikaw lang? Maging sarili mo. Gustong sumalungat ng laman. Ang laman ay hindi kayang mamuhay ayon sa espiritu. Hindi mo nakikita na ang iyong espiritu ay isang kayamanan at may mga kagandahan doon. Hindi naman sa magpapadala ang Diyos ng kagandahan, ito ay ipinadala na niya sa kanila, nasa loob sila. Mayroon kang lahat ng uri ng probisyon sa loob mo, sa iyong espiritu. Alam mo ba ang sinabi ni Paul? Mayroon kaming kayamanan na ito sa mga sisidlang luwad. At saka ano ang tungkol sa karne? Tutol siya. Sabihin tumutol ka. Ngunit ano ang sinasabi doon? Na ang espiritu ay sumasalungat din dito. Sinabi ko nung Miyerkules at kahapon ng halimbawa ng 2 tuta, sa binata na pumunta sa matanda at sinabi sa kanya, tatay, lolo, kung ano ang naging karanasan niya bilang Kristiyano, kararating lang niya sa simbahan, di ba? At pagkatapos ay kausap ko ang isang matandang lalaki na nagbabasa ng Biblia ng mahigit 60 taon. At sabi niya, sabihin mo sa akin, ano ang karanasan? Anong konklusyon ang naabot mo? At pagkatapos sinabi sa kanya ng matanda, tingnan mo, mahal ko, ito ay isang araw-araw na pakikibaka. Ito ay para kang nagkaroon ng 2 tuta. Ang isa ay sumasalungat dito at ang isa ay sumasalungat doon. Sasabihin natin na ang maliit na puting aso ay kumakatawan sa espiritu at ang maliit na itim na aso ay kumakatawan sa iyong laman. At ang mga ito ay sumasalungat sa bawat isa araw-araw. At sinabi ng binata sa kanya, ngunit sino ang nanalo? At ang sabi sa kanya ng matanda, depende kung kanino ako nagbibigay ng mas maraming pagkain. Hello! Kaya kung ikaw isipin mo, umuulan ng Miyerkules, hindi ako pupunta.
Dumating ang linggo at umupo ka doon at isa sa mga pinagpalang tao na mahilig makipag-usap ng marami ay darating at uupo sa tabi mo. At sinasabi niya sa iyo, tingnan mo ito, hindi ligtas doon, mag-ingat. At saka yung pagkain na dumadaan sa harap mo. At pagkatapos ay hindi mo pinapakain ng iyong espiritu, ngunit kung pinapakain mo ang iyong espiritu tulad ng ginagawa mo ngayong umaga, kung saan binabati kita, magtataas ka ng isang pagtatapat, isang kapangyarihan. Dahil tingnan mo, nasa iyong mga kamay ang bagay, pinagpala ka na niya. Kompleto ka na sa isang handog. Ginawa kang perpekto magpakailanman. Nasa iyong mga kamay, ngunit kailangan mong mag-ingat kung anong uri ng espiritu ang sumasama sa iyo, dahil ito ay pagkakaroon ng parehong espiritu ng pananampalataya. Ngunit may iba pang mga espiritu na pumapasok, halimbawa, mga espiritu ng kalungkutan. Yung nakipag-break sa girlfriend niya at naghahanap ng music kung bakit mo ako iniwan. Alam mo, gusto ko ang lahat ng uri ng sekular na musika. Gusto ko si Luis Miguel, yung isa. Lahat ng uri ng musika na lumalabas, lahat ng talento. Hinahangaan ko na ang mga ito ay mga talento mula sa Diyos, ngunit ang problema ay mayroong ilang mga boleros ng mga iyon na ilagay ka sa ibang espiritu. Tapos pinapahina ka nila. Alam mo, pinapahina ka nila. Kaya kailangan mong mag-ingat. Anong uri ng musika ang iyong pinapakinggan? Dahil ang musikang iyon ay naglalagay sa iyo sa isang estado ng kahinaan. Lahat tayo ay mahina sa laman dito, ngunit hindi ka maaaring gumawa ng maraming dahilan para doon. Kapag nakakita ka ng isang tao na nagsasabing, kapatid, huwag mo akong tingnan ayon sa laman. Tignan mo, huwag masyadong legalistic kasi alam mo na mahina tayo at laging nagtatanggol sa kahinaan. Hindi mo pwedeng idahilan ang sarili mo dyan dahil mahina ka. Isipin mo na pumasok ka sa isang mahinang espiritu. Kailangan mong pumasok sa parehong diwa ng pananampalataya. Ang laman ay sumasalungat dito at ang espiritu ay sumasalungat din dito. Ang laman ay sumasalungat at ikaw ay sumasalungat. Kailangan mong labanan ng sarili mo, hindi kita tinatanggap. Kapag masama ang pakiramdam mo, kapag nasa iisang apat na pader ka, kapag nawalan ka ng trabaho, at sa sandaling dumating, hindi kahirapan kundi kakapusan. At ikaw ay nasa bahay at sa sandaling iyon, ang iyong ina ay nagkasakit. Dumating ang masamang balita mula sa iyong bansa at nakakulong ka. At sa sandaling dumating ang asawa at minamaltrato ka o may nagsasalita ng bastos sa iyo. Hindi ka naiintindihan ng isang tao dahil naaalala nila ako ay isang tao na nangangailangan ng maraming pagmamahal at alam ko ito. Ibig sabihin, kahinaan ko yon. And then, well, I have to be careful kasi I can get kind of melancholic and make others feel sorry for me kasi it depends on the spirit. Kailangan mong kilalanin ang iyong sarili, hindi mo maring lokohin ang iyong sarili. At kaya lahat tayo ay mga taong may maraming pangangailangan, kailangang kilalanin para may darating at magsasabi kung gaano ka nagsikap at kung gaano mo ito nagawa. Gusto mo kapag may nag-encourage sa'yo at nagsasalita ng mabuti tungkol sa'yo, di ba? Uy, binabati kita. Gusto ko ang iyong pagkatao. Gusto ko kung paano mo nagagawa ang mga bagay. Gusto ko ang pananamit mo. Hoy, saan ka nag-aayos ng buhok mo? Saan ito? Yung mga damit, saan mo nabibili? Ang sarap ng pakiramdam mo, di ba? Buti na lang pinaramdam nila sa amin. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Minsan nakakulong ka. Yung babaeng nakakulong sa bahay at may problema. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Lumalabas na umiiyak at naglalabas ng mga luha. At yung pag-iyak, minsan masarap. Pero pagkatapos mong gawin, kailangan mong maghanap ng magandang espiritu. Sa pagkakaroon ng gayunding espiritu ng pananampalataya, gaya ng nasusulat, ako ay sumampalataya, kaya't ako ay nagsalita. Kailangan mong makipag-usap. Dahil kung hindi ka magsasalita, kinakain ka ng paghihirap. Kung hindi mo sasabihin ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng mga takot kahit na pinagpala ka. Tiyakin na ikaw ay pinagpala at ganap at malaya sa dyablo at malaya sa kasalanan at malaya sa batas at malaya sa paghatol. Ngunit umalis ang Diyos. May iniwan ng Diyos para sa iyo. Hindi niya gusto ang iyong mga gawa, kundi ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Iyon lang ang iniwan niya sa iyo. Kaya nga sabi niya, magaan at madaling dalhin ang pasan ko. Isipin mo na naglalakad ako, kapag naglalakbay ako 3 araw, 4 na araw, may bitbit akong maliit na maleta na may 2 gulong at isang maliit na bukol dito. Wala akong ibang dala. Tahimik akong dumaan sa airport.
At kasama ang maliit na maleta na yon. Doon ay dala ko ang isang aklat na tinatawag na The Gospel, at dahil doon ay napapasaya ko ang mga bansa. Ang dala ko ay hindi maaring nakawin sa akin. At binabago ko ang buhay, binabago ko ang mga bansa, binabago ko ang buhay, binabago ko ang kurso ng buong tao. At ang dinadala ko ay hindi maagaw sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil isa itong libro na halos walang nakakaintindi. Kaya meron akong decoder. Pagpasok ko dito, decode ko dahil nakakainis na libro at the same time. Ito ang isa sa mga pinakamasamang libro na kanilang naisulat. Ito ay isang libro na may kakayahang sirain ang iyong buhay at sipsipin ang saya at buhay upang sirain ka at iwan kang tuyo tulad ng isang lumang dahon. Sa sulat, nakakamatay ang lyrics. Pero meron ako, I have the interpretation of giving the lyrics life. At kaya iyon ang biyaya ng Diyos. At nang kunin ko iyon at ibigay sa isang munting matandang babae na nawasak doon, na naghihintay na dumating ang pari para magmisa at pagod na siyang gawin ito at magsindi ng kandila at magdasal sa santo ng kanyang debosyon. At pagkatapos ay pagdating ko at sabihin sa iyo, Lola, ikaw ay pinagpala sa bawat pagpapala. Tingnan mo doon, ginawa kang perpekto ng iyong espiritong si Jesucristo magpakailanman. Ikaw ay higit sa pinagpala. There are angels on her behalf, and at the moment that Lola is starting to open her mouth,